Eto na, nagbatuhan na ng baho. Oh, pensyon ng mga sundalo, kaya nabawasan. Alam niyo kung saan napunta? Naku, pensyon. Yes po, pensyon ng mga sundalo. Napunta sa akap ni Romualdez. Naku, tingnan natin, pag-usapan natin yan mamaya. Kaya lang, may bawi ang Kamara. Huh. Ha? Meron ding kabulastugan. Etong si Amy, di umano. Sabi dito, "Musta po, galing ako sa repeat live mo, basag sila kay Banat Bayi." Siyempre, sinasabi ko naman sa inyo ha. Kung hindi nyo pa napapanood yun, nako, na-miss nyo kalahati ng buhay ninyo. O, nag-live tayo kanina, patungkol dyan sa, ha? Dyan sa, tungkol sa Iglesia ni Cristo. O, ngayon, peke daw, fake news daw si Banat Bayi. O, di panuorin nyo para malaman yung katotohanan. At alam ko, sasagot pa yung mga animal na yan eh. Sasagot yung mga sunog na vloggers na yan. Yung mga sunog na ensimada na yan. Yung mga clowns. Sasagot pa yung mga yan. O, okay lang, sumagot kayo. Pero, pakisamahan ng video. Ha? Huwag kayo sasagot. Ay, kasi, may nakausap din ako mataas sa iglesia. Walang ganunan. Ay, kasi sabi nung source ko, ayaw magpakilala, nasa iglesia. Wag na, alam ko na gagawin ninyo. Gagawin nyo yan eh. Nako. Ha? Wag po. Kagaguhan yan. Kung meron kayong source, interviewin nyo. Ilabas nyo video kahit 1 minute lang. Pakilala siya, taga-iglesia siya, ano posisyon niya, tapos may video. Ha? Alam ko eh. Gusto ko munang itakil saglit lang bago tayo magsimula. Kasi alam ko kalalabasan yan eh. Okay? Doon sa mga hindi nakakaalam, nilabas po ni Banat Bay yung stand ng INC, ng Iglesia ni Cristo. Dahil po, bakit kay Banat Bay nilabas? Meron naman daw silang sariling channel. Yan ang mga palusot na nung mga walang alam. Siyempre, yung sarili nilang channel, ang nanonood doon membro. Hindi raw pinipick up ng mainstream media. Hanggang ngayon, hindi pa pinipick up ng mainstream media. Kaya nga, kay Bay, napunta yun para mailabas na ang INC ay hindi sang-ayon sa PI. Mga clowns, anong mahirap intindihin doon? Ganun lang kasimple. Siyempre, di ba? Kasi ginagamit nila to, may channel naman daw INC, bakit si Banat Bay pa? Alam mo, kung inggit kasi talaga ang tao, dapat pumikit na lang. Kasi totoo yan, yung judgment nila, mali-mali dahil inggit kay Bay, kay Banat Bay. Inggit eh, yun ang totoo nun. Di ba? Hindi sa'yo lumalapit. Di ba? Hindi sa insemadang sunog. Lumalapit. O, di ba? Sino na lumalapit sa inyo? Di ba? Wala eh. O, ano magagawa natin? Kay Banat Bay lumapit. O, tanggapin mo na lang. May mga tao talagang itinataas. So, kung inggit ka, gawa ka ng sarili mong di ba? Gawa mo ka ng sarili mong eksena. Ganun kasimple yun eh. Pero, yan lang nga. Pero meron akong nakikita. Kasi nga naglabas ng statement ang INC. Tingnan nyo tong mabuti ha. At least, nabanggit natin dito bago pa mangyari. Kayong mga makakapanood, maaalala nyo, sinabi ito ni Coach Oli pag nangyari. Kasi alam ko na ang gagawin ng kalaban dyan. Naggawa ng statement ang INC na kontra sa PI. Dyan sa pirma-pirma yan. Dyan sa Chacha na yan. Dyan sa political initiative na yan. Dyan sa Tamba initiative na yan. Ngayon, abangan ninyo. Tagaan nyo ito sa bato. Merong organisasyon or isa ding reliyon na maglalabas ng kanilang statement at sasabihin
sila ay pabor sa PI. Abangan nyo yan. Kabisadong-kabisado ko galawan ng kalaban. Ganyan yan eh. Sigurado nung naglabas si Tatay Digong na tungkol dyan sa paghiwalay ng Mindanao, di ba? Nag-react agad yung iba. O, may nilabas. O, kami ang ganitong grupo. Ayaw namin sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Di ba? Ngayon, tandaan nyo yan. Antayin nyo kung sinong organisasyon, sinong grupo, o sinong reliyon ang magdideclare naman ng pabor sila sa PI. Alam mo na. Bayad yung mga animal na yan. Intercept na natin. Di ba? Ganyan yan eh. Ang problema ganito. Halimbawa, reliyon. Okay? I may be against it. But I'm telling you reality. Kung ano mang reliyon yan, hindi yan katulad ng Iglesia ni Cristo na black voting. Di ba? Kahit dun sa akin eh. Actually, I don't belong in a religion. I belong in a relationship with God. So, yun ang aming stand. But then again, hindi kami black voting. So, kung sino mang, bigla na naman may susulpot yan na reliyon na papanig sa PI, no? I may disagree with it. Again, pero the fact remains, pagdating talaga sa black voting, pagdating sa desisyon, iba talaga ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, lalong-lalo na. Yeah? So, ewan natin, we'll see. Abangan natin yan. Thank you, sabi ni Maria Luz Bandres. Banateros din nagbabalita ng fake news. Correct. Sa katunayan, hindi kami mahilig magbalita kahit alam namin kung walang source. Naintindihan? Mahirap kasi. Yung balita ka ng balita, tas wala kang source. Tapos kung sino-sinong babanggitin mo, hindi mo na matumbok. Mahirap yun, di ba? So, pag tayo nagbalita, sisiguraduhin natin, back up po ito. Madaling mag-imbento ng balita para sa views. Pero hindi kami banateros. Yan po ang stand namin. Hindi tayo basta lang i-feed yung galit ninyo sa gobyerno, galit nyo sa PI, galit nyo kay Tamba, gagawa tayo ng fake news para lang. Total, galit kayo kay Tamba, galit din kami kay Tamba. Gawa kami fake news, gano'n? Hindi. Hindi gano'n. Ano yun? Very unprofessional. Coach, dapat intindihin ng mga clowns kasi makikitid ang utak. Nakatatawa ako doon sa mga nanonood pa doon sa kanila. Kasi talagang patunay na gumagawa ng fake news na hindi naman talaga nagbabalita. Talagang parang naging vlogger para atakihin ang banateros. Parang naging vlogger para atakihin ang mga vloggers ng DDS. Very po yan. Very rampant ngayon yan. Ang dami po nila. Ang klaseng vlogger, walang balita kung hindi birahin ng mga DDS vloggers. Ganyan po sila. Coach Oli, anong masisay mo kay Jam Magno? Hindi po ako nanonood sa kanya. Pero balita ako, vlog, daw to eh. No? Parang, Mariam, parang, hindi ako makakomment kasi sa totoo lang, hindi ko siya napapanood. Naririnig ko lang na parang kulay tambaluslos na. Tama po ba? Pero kung totoo, alam mo na, kaya nga sabi ko sa inyo, nakakapagtaka lang. Hindi ko po sila sinasabing bayaran. Nakakapagtaka lang. Biglang ang daming tagapagtanggol ni Tambaluslos. Sabi ni Marie Sandoval, same feathers flock together. Kaya yung mga matyatsagang nanonood sa fake news vloggers, pareho lang sila. Maria Sandoval, yung mga nanonood dyan sa mga fake news vloggers, karamihan dyan, mahilig sa chismis. Yung popcorn content. Yung iba naman,
talagang galit lang sa DDS. So, para mahimod yung kanilang puwet, papakinggan na nila kahit fake, basta importante, binabakbakan ng DDS, gusto na nilang pakinggan. 'Di ba? Kahit na alam nila, fake yung sinasabi. Yung iba naman dun, alam nila fake yung sinasabi. Sinasakyan lang ng ibang viewers dahil, galit. Galit sa DDS. Yung iba kasi maraming galit diyan kay Tatay Digong, lalo na yung iba na siguro may mga mahal na sa buhay na durugista, tinamaan sila. Tinamaan sila talaga ni Tatay Digong. Kung meron kayong mahal sa buhay na adik, malamang-lamang yan, ayaw kay Tatay Digong. Alam nyo, uli, bago tayo magsimula, meron akong narinig. Hindi ko alam kung exact words ito, pero ganito ang tono. Sabi nitong mama na ito, believe me, hindi po kami makamarcos. Pero, believe me, yan ang sabi ng mama. Ayaw niyong makabalik ang Duterte sa posisyon. Kasi, mas maganda na iba ang umupo kaysa Duterte. Kasi pag nakabalik yan, halimaw yung mga yan. Ganun ang litanya. Kaya ang litanya niya, lahat na lang susuportahan niya basta kontra sa Duterte. Ganyan po ang tono ng Dilaw. At alam nyo kung sinong mama ito? Yung may trililing. Yung attack dog ng Dilaw, may triling. Ano sabi pa kanya? Sabi niya, dapat suportahan na daw ng Pink si Ontiveros dahil siya yung pwedeng tumakbo sa 2028. Naririnig nyo how pathetic that is? Standard bearer nyo is Ontiveros sa 2028. Diyan mo makikita, lubog na ang Dilaw. Diyan mo makikita, laos na Dilaw. Parang kapit sa patilim. Really? How pathetic that is? Ontiveros. Ang tatakbo sa inyo sa 2028. Ang gusto nyong itulak. Ang career nyo. Diba? Nakakaawa na sila. At sabi, suportahan na daw kung sino man ang pwedeng tumalo sa Duterte. Ganun ang datingan. Kaya talagang yung mga yan, mag-aanib-anib yan. Magsasama-sama yan. Bakit? Takot sa Duterte. Baka yan si Trililing. Ay, nasabi ko pangalan. Pag nakabalik ang Duterte, baka siya ang takot. Halimaw lang sa kanya. Bakit? Ang dami niyang kagaguhang ginawa. Ang dami niyang atraso sa Duterte. Pero kung ikaw ay hindi naman na protector o hindi ka addictus, malinis kang tao, hindi ka matatakot sa Duterte. May sabit ka lang, may trililing ka lang, pagtakot ka sa Duterte. At hindi ko na sasabihin, pero may mga iba kasing vloggers ganyan. May mga kaso. Addictus. Kaya, they will do all their best. Hindi makabalik ang Duterte. Bakit? Addictus. Obvious mo naman eh. Tingnan ninyo. Kaya, ganun na lang ang kagahaman sa pera. Kasi may bisyo. May bisyo eh.